hindi rin naman tama yun. No? Na kahit na kailangan mong tumindig sa katotohanan, because ikaw, hindi, mapagkumbaba tayo, hayaan mo na, ang masama ay manaig. Hindi naman ganoon ang sinasabi ng Bible. No? Hayaan mo na siya na inaabuso ako. No? Pagbigyan na natin. So, maling mga kaisipan yan. No? Hindi ganoon ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba tumatayo ka rin sa katotohanan. Di ba? Sabi sa Micah 6:8, what does the Lord require of you? To act justly, sabi, to love mercy, and to walk humbly with the Lord. Ibig sabihin, may katwiran ka. Meron kang paninindigan kahit na alam mo ang pagpapakumbaba. Kahit na alam mo ang kababaang loob. No? At ikaw, kahit na ikaw ay mawain, kahit na ikaw ay madali ang mababaw ang iyong luha, mababaw ang iyong damdamin, emosyon mo, ay tumatayo ka pa rin sa katotohanan. No, hindi mo ito ipino-compromise. Yun. Of course, huwag lang dumating to sa yung sa paninindigan mo ay naging mapagmataas ka. Paninindigan mo ng tama ay naging mayabang ka. No, naging mapagmalaki ka. Kaya nga, yun ang nababalansin dyan. Yung sa pagiging matapang, pero naninindigan sa tama. Ganyan si Pablo. Si Pablo ba, nakitaan nyo ng kahinaan, nakababaang, kahinaan ng loob, no, weakness. Hindi. Kaya siya pinugutan ng ulo. Hinarap niya yun. No? At tinanggap niya ang kamatayan na yun. Nandyan si John the Beloved, namatay siya as a martyr. Siya yung pinako na nakabaliktad ang cross. You see, si Pedro, pinako sa cross. Mga martyr's death. Hindi yan kahinaan. Hindi yan, kumbaga, kawalan ng katapangan. Kundi sila ay talagang matapang sa harapan ng Diyos. Kung sila yung naninindigan sa tama at ang buhay ay kumbaga tumatayo sa katuwiran. Sila yon, hindi kahinaan ang pagiging isang mapagkumbaba. Ang sabi ng ang mundo, ang pamatayan na itaas ang sarili, itaas, kumbaga, pahalagaan ang sarili, i-secure ang sarili. Yan ang mundo. Pero ang buhay ng isang Kristiyano, salita ng Panginoon, ay hindi. Tayo ay kailangan magpakumbaba, magtiwala sa Diyos at sumunod sa Diyos. Yun ang buhay naman natin, no? bilang mananampalataya. Sabi, basahin ninyo, sapagkat ang mapagmataas ay destruction ang kanyang makahantungan. Tandaan natin yan, yung mga arrogant, mga mapagmalaki. Nakita, time will come, babagsak sila. Basahin niyo ang Proverbs 16:18. Ano ang sabi? Pride goes before destruction, and the haughty spirit before the fall. Before a fall. So bago muna dumating ka sa kapahamakan, ay naging mataas, naging mapagmalaki ka. Naging proud ka. Wala pala makikita na isang mapagmalaking tao na bandang huli naging matagumpay sa kasaysayan. Sino ang sa kasaysayan ang sulat? Si Hitler, ang isa sa pinaka-proud na nilikha, no, sa kasaysayan. Ay bandang huli, inisip niya ang mundo ay kaya niyang sakupin, kaya niyang alam niyo aral ni Hitler, tanggalin ang mga Israelites kasi nga very humble siya.
ang number one virtue ni Hitler, pride. Kaya sabi niya, yung mga mahihinang klaseng tao yan ay alisin. Anihilin. Kaya gano'n na lang siyang pumatay ng milyon-milyon na Hudyo. Dahil gusto niya linisin ang mundo at matira lamang ang mga malalakas. Matira lamang ang mga proud sa sarili. Ganoon ang pamantayan ni Hitler. Pero hindi ganun tayo. Kapalitan talaga ng pamantayan ng mundo sa atin. Kaya malinaw ang James 4:6 ang sabi, God resists the proud. Nagtagumpay ba si Hitler sa kanya? Bandang huli, ay natalo rin sa gera si Hitler. No? At hindi mo akalain na ganun makapangyarihang bansa. Malaking, kumbaga pinakamalakas na hukbo ng panahon niya ay matatalo sa gera. At sa kasaysayan ay ganun nga ang nangyari. At nabalitaan ito kamatay si Hitler because of his fall or of his defeat, no? Pero sa atin, tunay yan na ang Diyos ay galit sa mga mayayabang, galit sa mga mapagmalaki. Kaya, malinaw, ang counterpart niyan ay pagiging mapagkumbaba. So, pero marami sa kasaysayan ng mga hindi natin nalaman ang mga kabayanihan nila. At yun ang binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos. Marami sa atin dito, mga silent heroes, ng mga nagpagugas sa mga ganyan, hindi naman malaki pero nagpagugas ng plato, tawa sa ibra. Hindi sila nagre-reklamo, kasi mga silent heroes siya. Nagpapakumbaba. Kahit na social sila, mga damit nila, mga ganda. Bukal yun, bukal sa ano. Bukal sa ano. So, hindi ko alam kung sino yun. Sunod kayo na. Pero, Sunod kayo na. Bukal sa ano. So, ibig sabihin, mga maliliit na mga bagay na hindi sila maangal, ay pagkapakita ng pagpakumbaba. Hindi sila kahit na sila ay professional, kahit na sila ay mayroong kinikilala sa lipunan, magawa sila ng mga bagay na mga nagpakumbaba. So, ano yan eh, kumbaga, virtue ng isang tunay na Christian. Dali ako ma-attract kasi alam ko may sarili akong pride sa sarili. Kaya madali ako ma-attract kapag, or ma-admire, ma-impress sa isang taong very humble. Sa isang taong mapagkumbaba. Yan talaga ang, kumbaga, makukuha mo yung puso. So, di ba? Mas madaling yung mga taong ganyan na napakagaan tulungan dahil very humble sila. Makagaan nilang lapitan, tawag dito, magaan ang loob sa kanila. At alam ng mga kapwa mananampalataya yan. Nakikita sa kanilang puso yung kanilang kababaan, loob. At narito nga ang mga bunga ng pagpapakumbaba. Riches. Sayin natin na, dyan. By humility and fear of the Lord are riches. Number one, hindi lamang sila material na bagay. Sabi, ang essence niya, hindi lamang sila material na bagay. Kung hindi, yung mga bagay na hindi nakikita, tulad na, mayaman sila, contented sila. Hindi sila pala angal. Alam mo yung murmuring, kaya niya sa Bible, di ba? Meron silang kapayapaan sa kanilang puso. Sapat ang Diyos sa kanila. Kahit na nga, materially, kapos pa rin. Nakita mo yung, alam ko ninyo, ako yung one time ay isang manager na, hindi nyo alam. Ako nagparami ng motor dito, modesty aside. Nagpalakas ako ng motor dito
hindi lang, sa buong Pilipinas. Ako ay manager ng motor trade at one time. Ako ay one of, pinakabata, if not the youngest manager, dalawa kami. One of the youngest managers ng motor trade. So, yung motor trade, napakalaking company. Talaga yan number one sa pagpapautang ng motor. Alam niyo, alam ko yung, ito alam ko sa mga taga-Taytay kung sino Balasubas. Kilala ko dyan. Dahil dumaan sa akin ng mga halos lahat ng pamilya niya. At nagtataka ko talaga, sabi ko, yung mga tao na nagsisikap, pinagpapala sila. Pero itong mga talagang di nagbabayad ng utang, yan ba? Wala naman ito ng may utang na di nagbabayad. Talagang sila, sabi ko kung tutusin, itong mga balasubas na tao na to, mangungutak sa pera, dapat maganda buhay nila eh. Bakit? Ay, may magulang eh. Magulang sa pera, dapat yan. Maraming marangya sa buhay, at sila ay, kumbaga, maluwag sa pera, kung tutusin, kasi madali sila manloko, madali sila nagbabayad ng utang, hindi yung pera nila, ginagamit nila sa kung saan na maluho nila. Pero alam po ninyo, nakita ko talaga sila na hindi sila nagtatagumpay sa buhay. Hindi sila umuunlad. Pero, meron akong mga kliyente na talagang ang trabaho, hindi naman, modesty aside, pero talaga akong mga natulungan na yung motor nila ay yun lang ang buhay nila. No? At sa paghahanap buhay nila. At talagang sila nagsisikap magbayad. Magbabayad talaga sila, talagang nasigasig sila at nagpupursige. No? At sila, nakita ko ang kaunlaran nila sa buhay. Nakita ko kung gaano sila magsikap at nataguyod nila ang kanilang pamilya. Kaya yung isa, mga pinautang namin ng motor, tricycle, nung araw, syempre, ang tricycle, kabuhayan. Maaaring hanggang ngayon, ganun pa rin. No? Ay, nagkaroon sila ng isang motor, dalawang motor. Pero yung isang balasubas, yun, nagtatagot, may demanda, may estapa, at hirap sa buhay. Ay, wala talagang kayamanan doon na masasabi natin. Pero itong tamang pagkumbaba na pagka may utang, at alam niyo yung utang, kapag wag mo nang hayaang singilin ka. Magbabayad ka rin yan naman. Magbayad ka na ng mas maaga. Kasi ang nagpapautang, kapag nagbayad ka ng eksakto, wala siyang utang na loob sa iyo. Kasi, tama lang na magbayad ka. Pero pagka nagbayad ka ng advance sa kanya, yung nagpautang, aba, nai-impress sa iya, humahanga sa iya. Yan ang technique. Huwag mo nang hahayaang lumapit sa iyo yung nagpautang sa iyo at singilin ka. Dahil nga, unahan mo na siya. Unahan mo na siya. Kasi lalapit siya sa iyo. At doon, nagiging mababa rin ang loob niya sa iyo. Yun. Technique yan. Kaya pag mangungutang kayo, yan. Huwag kang Sino magbabayad ka ng eksakto lang, edi advance mo na. Kasi nandyan naman yung pera. Hindi yung may pera ka na, pahabol-habol mo pa yung nagpautang sa'yo, nagagalit lalo, hindi ka na makakaulit. Magbabayad ka rin lang naman, pinapahabol mo pa yung tao na nagpautang sa'yo. Galit na galit dyan ang mga nagpapautang. Oo. Pero yung mga tao talaga na mababa ang loob nila, yung talagang tapat sila, ay lumalapit na nakikiusap. At kami naman, marami akong mga natulungan sa punto na yan na sige, okay. Pero sa susunod, ganito. Ganito, ganyan. Kinakausila namin. At sila ay nagiging maayos na pamilya. So, you see, yun ay kayamanan. No? Yun ay honor. Pwede rin honor na sabihin natin. Ang sabi sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. Yung pagiging maka-Diyos na may kasapatan ka sa buhay, contented ka, ay isang malaking pakinabang. Saan ka nakakita ng isang tao na talagang siya ay contented na naghihirap? Kaya nga siya kontento eh. Dahil sapat sa kanya yung mga bagay.
hindi siya naghahanap ng masigit pa roon. Iisipin ba ng taong ito siya naghihirap? Hindi niya isipin. Isipin niya sapat lang yan. Baka tulad natin, sinabi natin dati, ang economy ng Diyos ay iba. Yung 1,000 sa atin, malaki yan. Pero yung 1,000,000 doon sa mayaman, maliit pa yun. Oo. Hindi ka pa nagtataka, bakit mo napagkakasya ang 1,000 sa 1,000? Di ba? Napabudget mo ito. Ang mga nanay ay napakagaling sa ganito. Yung nanay ko, modesty aside, ay talagang pinalaki kami niyan sa magandang kumaga pamamalakad sa pera. Kasi tatay ko, maliit na naman sweldo niya. Foreman siya ng Rubina. Maliit na sweldo niya. No? Pero ang nanay ko, masinop yan sa buhay kasi nagtitinda yan dito ng mga prutas, kakanidip. Tinda kami ng antipolo, nasasama kami ng nanay ko sa antipolo, tinda kami ng mga damit. At pagkakasya nga yan. Yung budget na napakaliit, pagkakasya niya, hindi namin naisip yun. Hindi rin naisip ng tatay ko paano nangyayari yun. At nakaraos siya, lumaki kami ng gano'n. So, yung mga bagay na yun, ay isang malaking kapakinabangan. No? Na, di ba meron ka pera, parang hindi mo pinapansin, wala na. Yung 5,000 mo, saglit lang. Pero yung 1,000 mo, talagang pinaganuhan mo, talagang binadget mo na maigi, nagkasya siya eh. Kaya minsan, sabihin mo, kumita ako ng ganito, parang hindi ko na lang. Pero kumita rin ako ng maliit eh, ganun din. May mga ganun pagkakataon sa buhay. No? Pero, hindi, at the end of the day, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. No? Taon-taon, lagi tayo kaya para pa problema sa gastos sa ganito, tuition fee sa anak, pera sa mga ganito, ganyan. Eh, ang tanong ko, ba't nung last year, ano ba nangyari sa'yo? nung last year, hindi pa ganun din yung problema mo. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Pinabayaan ka ba? Eh, hindi eh. Di ba nakaraos eh? Bakit ka mag-worry para sa darating uling taon na ito? Ganun dapat ang ating maging pag-unawa sa kakilala natin sa Diyos. Honor. What is honor? Yung honor ay hindi yan nagagaling sa sarili mong pagtataas, pagmamataas. Yan ay galing sa Diyos. You don't expect honor. And you don't aim honor. No? Ang una mo nang gagawin nyo, sabi sa 1 Samuel 2:30, those who honor me, I will honor. I-honor mo na yung Diyos. Sa mga anak, i-honor niyo yung mga parents. God will honor you. Yan ang katotohanan. Ang pagbigyan natin ng parangal ng Diyos, pararangalan din niya tayo. Yun ang maging kaisipan natin. Tayo, maaaring tayo ay dumadaan sa mga sufferings na parang nawawala yung ating pagpapahalaga sa sarili. Dumadaan tayo sa mga troubles na parang nawawala yung pagpapahalaga natin sa sarili. Pero at proper time, itataas uli ng Diyos ang iyong sarili. Mas kilalanin nyo lang ang kabutihan ng Diyos. Kilalanin nyo lang ang kapangyarihan ng Diyos. Itataas niya kayo. Time will come. You will overcome those problems, trials, kung meron man. Just honor God. Unahin natin pupurihan ng Diyos. Unahin natin na parangalan ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos, hindi tayo papabayaan. Yung ating patutuo ay masigit sa ating mga titulo. Para saan ang isang ikaw ay abogado, tulad na si Speaker Romaldes ay abogado, Speaker ng House, Congressman. Pero
ikaw ay subject sa corruption. Para saan ang integrity mo? Saan ang pangalan mo? Saan ang titulo mo? At para saan ang titulo mo kung sira naman ang buhay mo? Sira naman ang pagkilala sa iyo ng tao. Diba? Baliwala ang titulo. Baliwala ang karangalan na binibigay dito sa lupa. No? Kung sira ka rin, sa harapan ng Diyos. Baliwala yan. Hindi yan honor na sinasabi sa Bible. Sapagkat sabi, Proverbs 15:33, sabi niya, before honor, bago kaparangalan ay pagpakumbaba. Before honor is humility. No? So, hindi tayo naghahangad. Meron bang isang taong humble at ang aim niya ay magkaroon siya ng karangalan? It's very ironic, di ba? Very ironic. So, we don't aim for honor. What we really want to have in ourselves is humility. Pagpakumbaba ka. At yung pagpakumbaba, hindi lamang yun sa gawa, sa salita rin. Meron ka bang nakita mo pagkumabang nagger, bungangera, or whatever, or matapang? Di ba? Palingkera. Parang hindi mo siya ma-describe na siya ay humble. Di ba? Of course, yung pagiging assertive, isa naman yung assertive ay makasabihin na ikaw ay matapang. Ano ba yung assertive? Yung pagka may mali, sinisita mo. Diba? Assertive yan. Ay, hindi naman din kayabangan. Pero pwede ka namang malita ng tamang paraan. Hindi siya nice way. Sabi sa Biblia, may karunungan sa magaan ng salita. Sa malamyang salito, ang tono kasi ay talagang, alam nyo, wala naman tuturo ibang libro sa mundong ito na about the tone. Pero yung Bible, dyan sinimula niya, yung tone ay malaking bagay. Kapag ang tenor ng iyong, may isang nga akong sinulatan ng galit. At yung tenor daw ng letter ko, pero binasa ko na may letter ko, ay wala naman akong nagpaliwanag nga ako ron na unawain kami. So, siyempre, pa nag-demand letter kami, nakatanggap na kayo ng demand letter? Hindi pa? Ha? Wala pa. Aminin. Wala pa. So, nagagalit yung isang, kasi lawyer din yung sinulatan namin. No, at yung aming kliyente ay may asawa yung lawyer na namatay na ang daming kabit. Oo. At yung kliyente namin, naanakan niya, batang-bata, magandang babae, naanakan niya, may 2 na anak. Namatay yung lawyer na yon doon sa Thailand. Kasama yung kabit. Namatay siya. So sinulatan namin siya. Actually, sinulatan namin yung lawyer na kami ipapakilala ng abogado ng kanyang kabit, no? At ayusin yung kanyang kumbaga support doon sa mga anak. Kasi nila, ilang araw lang namatay yung sinulatan namin. Hindi ko naman siguro. Iniisip ko. Hindi, kung di ko nabalitaan na yung may kasama siyang kabit din niya doon, baka sipin ko dahil sa letter ko kaya namatay. Hindi naman. So, siyempre may kasama rin siyang babae pala doon. Talagang pinanderer eh. Namatay after sinulatan ko. After duties, namatay. Ngayon, nag-isip ako, kasi talagang tumawag sa akin eh. At dito nagpapaliwanag kasi, siyempre, kapwa abogado, kailangan mo magpaliwanag. At alam niya na pwedeng merong demandang mangyari sa kanya. Mali naman talaga kasi siya dahil, may pamilya siya, tapos inanakan niya itong aming kliyente.
ng dalawa, no? Kaya sinulatan natin siya. Ayun nga, namatay. No? Tapos, after few months, dahil nga hindi namin siya pwede, alam nga naman, naglalamay, sabihin namin, ito ang mga anak. Saan ang ano mo? Pero hindi namin ginawa yun dahil wala sa timing. Nabalitaan namin na mga properties dinidistribute nga, kaya nagsulat kami. No, kaya nagsulat kami. At sa pagsusulat namin, talagang kailangan maging magalang talaga ang nasa isip ko. Kasi, siyempre, yung babae, asawa yun na niloko siya eh. No? Ano pakiramdam nun? No, may isang anak sila at talagang ang daming mga kalokohan na ginawa yung asawa niya. So, susulatan ko siya. At ang challenge doon, anong klaseng sulat ang gagawin ko? So, gabi, sarap ng tulog, kasarap ng nood ko ng TV, tumawag sa akin. At yun nga, bla 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 bla, bilis ang salita niya. Kasi, ano siya eh, PWD rin siya. Oo, at yun nga, sabi niya, kayo pa, may kana, ganyan, dito. Sabi niyo, PI, yung babae na yan, gano'n. So, gano'n ang salita niya. At yung sulat mo, ay hindi maganda ang tono. Gano'n. Yun, sabi ko, inisip ko. Sabi ko, pinahayaan ko siya, sabi ko na lang, ay hindi po kami. I will not argue with you, just relay your message to our client. Nandiyan mo na ipagpalo sa kasi siyempre, hindi mo rin yung kanyang damdamin, no? Nahirap makipagtalo sa babae na inapin ang kanyang asawa. No? Napakahirap. Sa ako, technical lang ako, may karapatan yung mga anak. So, yun lang. No? So, dinaligan ko yung letter ko, ay nagpaliwanag naman ako. Siguro nagalit siya na pagka hindi siya or hindi ni-recognize, meron kaming kasong sa sampa na gano'n. Pero, yun naman ay talagang tama lang gawin. Ano? Pero sinasabi ko ron na hindi itong sulat na to ay walang intensyon na guluhin ang peace and harmony ng kanyang pamilya. Kung hindi i-protection na tama ang karapatan ng mga anak sa labas. No? Na sana ay maintindihan niya. Pero ang tono kasi ng letter may tono rin. Diba pag nagbasa ka ng letter, kaya pagka nakipagtalo ka sa Facebook, tsaka sa Messenger, napakahirap niyan. Napakahirap niyan. Naiingat tayo dyan. Kasi may misinterpret. May misinterpret nung kausap mo. Yung tono mo. Kaya, talaga sa Biblia, yung tonong malumanay ay dapat nating, kumbaga, nagbibigay ng talino. Nagbibigay ng talino yan. Kaya pa nakapagsalita ka, kaya nga yung mga Ilonggo, maganda raw tono nila. No? Pero, hindi ko alam yung tono eh. Sasabihin ka, papatayin ka, malambing pa eh. Patayin kita. Patayin ka, pero papatayin ka na nun. Ay, tay, mabigat ang taga-taytay. Wala kasigaw yan. Iba yan. So, sabihin, tono pa lang, alam mo na yung mga may pagpapakong ka ba. No? So, maging maingat po tayo. At di lang yun, ay yung buhay. No? Life. Kung ikaw may pagpakumbaba, meron kang karangalan, meron kang kayamanan, meron kang buhay. Ay ito, malinaw. Kasi talagang ang buhay dito ay spiritual na aspeto. Ito ay, hindi ko sasabihin na mahaba ang buhay physically ng mga mapagkumbaba. Pero may buhay ka na walang hanggan. Sa dyan ay nasa kung sino yung mga mabababa ay magmamana ng lupa. Kaharian. Sabi. Basahin natin ang Deuteronomy 30:19-20. Choose life that both of you and your descendants may live by loving the Lord your God. No? Pride leads to death. Ang mga arrogant, ang parusa ng Diyos, kamatayan. Ang mapagmalaki, mapagmataas. Ang mapagkumbaba, buhay na walang hanggan. Ang narin.
Hindi yan ang paraan ang point, hindi yan yung paraan ng kaligtasan. Pero yung mga mapagkumbaba, yung mga tao ng Diyos na may kaligtasan, mapagkumbaba sila. Very humble sila. No? So, saan pa tayo, di ba? Malaking bagay, malaking talagang benepisyo, pakinabang ng isang taong mapagkumbaba. Maraming pagpapala ang binibigay ng Diyos sa kanya. No? At ang mataas na example, the best example ng humility sa Bible ay ang Panginoong Jesucristo. Philippians 2:5-9. Chapter 2, verses 5 to 9. He humbled himself. Babasahin natin yan. Siya ay nasaan yung Diyos, pero nagpakumbaba, naging tao. At doon, hanggang sa kamatayan ay nagpasakop siya. Ito yun ang sinasabi dyan. He became obedient unto death. Kaya ang Diyos ay itinaas siya. Ganon ang stature ng ating Panginoon Kristo. Ang karangalan ay pinagkaloob sa Kanya ng ating Diyos Ama. At bandang huli, pailalim lahat kay Kristo ang lahat ng mga bagay na siyang nagpakumbaba para sa atin. Kung meron man pinakamataas na ehemplo, maiting, matingkad na example ng humility ay ang Panginoon Kristo. At kumbaga, wala nang tutumbas pa sa pagkapakumbaba niya. Kaya nga, di ba, nandun siya sa kanyang kalagayang tao, napakahirap na dadaanan ng Panginoon Kristo. Yung kamatayan niya na walang katumbas na paghihirap, walang tatapat sa paghihirap na dinaanan niya nang dalhin niya ang krus doon sa Kalbaryo. At tanggapin niya ang parusa ng mundong ito na kamatayan. Wala nang tutumbas pa. At bakit? Diba, ang buhay ng Panginoon Kristo ay buhay ng pagpapakumbaba. Sa halip siya na hari, katulad, inisip kasi ng mga tao, ng mga Hudyo, ang darating ay parang si David, na marangyang kasuotan at makapangyarihan at merong kawal na marami. Pero, ang dumating sa kanila ay isang sanggol sa saban sinilang lamang. Kaya nga, faith lamang, kaya ganyan. Nung panahon na yun, sasampalataya ka ba sa isang anak ng karpintero? Pasalamat tayo, hindi tayo nabuhay ng panahon na yun. Baka hindi tayo maniwala sa Kanya. At tayo ay sa impyerno mapunta dahil hindi tayo sa ating disbelief. No? At sino nga maniniwala sa Kanya, mababang kalagayan niya, at nagsasabing siya ay Messiah. No? Kaya nga pinagtatawanan siya ng mga Hudyo. Niyuyurakan ang kanyang sarili. Binuduraan siya. No? Habang siya ay may koronang tinik, nilalatigo ng walang kumpay, at ang kanyang katawan ay warak-warak na. Kasi ang paliwanag doon, pinagalarawan na yung inahato sa kanya pagka lumapat yun sa katawan niya, ay may laman na iaangat. Isipin nyo. Kaya nga hindi mo makikilala. Nilagyan mo yung Passion of Christ na ginawa na pelikula, ginawa ni Mel Gibson, ay talagang isipin mo, hindi mo mapaliwanag ang kamatayan ng Panginoon Kristo. At yun ay ginawa niya para para sa akin, personal. At para gawin niya para sa akin, sino pa ako? Napakasalanan na isang tao na hindi naman kumbaga hindi kilala sa lipunan, simpleng tao lamang, ay namatay siya para sa akin. At siya nasaan yung Diyos? Nagpakumbaba. Ganun tayo kamahal ng Diyos na para bumaba sa atin dito at
daanan niyang proseso nito, bayaran niya ang mga kasalanan natin. Sino hindi mamamangha sa pagpapasex sa magandang halimbawa na iyon ng ating Panginoon sa Kristo na wala nang papantay sa kanyang pagpapakumbaba. Ihandog ang buhay niya para lang mapahupa ang galit ng Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa atin dahil yan na nga. Ba't galit ang Diyos sa atin? Sa ating rebelyon, sa ating pag-aalsa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na tayo, tinuring natin ang ating sarili na katulad ng Diyos. Diba? Ikaw, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, itong tao lang ito na uod lang sa iyong harapan, eh nagmamalaki na katulad mo daw siya. Eh di galit na ang Diyos eh. Inidolo mo ang iyong sarili. At sa galit na yun, wala namang iba na magpapahupa kung hindi rin natutumbas doon sa bigat na galit na kanyang nararamdaman na inuupol sa tao. At kailangan din niya, at makakagawa nun ay hindi lamang pangkaraniwang tao. You have to know that. Kaya nga yung sinasabi, yung merit of the death of Christ kanina, no? Ay napakalaking bagay nun. Sapagkat kailangan mabayaran ng isang perpektong tao rin, Diyos tao ang kasalanan na ginawa ng tao sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang purpose ng death of Christ. Kailangan perpektong tao at Diyos na nagkatawang tao ang magbayad. Walang tao na makapagbabayad noon sa atin at ang Diyos lamang. So ganoon ang pagkapakumbabang ginawa ng Christ God para sa atin. Para sa atin lang na tutusin. Maruming basahan lang ating sarili sa Kanya. No? Eh, binigyan tayo ng pagpapahalaga. Ito ng ating mga tanong na pwede natin sabihin sa ating sarili, ibigay sa ating sarili. Ako ba'y natatmit, meron din takot sa Diyos, no? Or mas kinatatakutan ko ang tao? Mas kinatatakutan mo ang maniningil sa iyo ng mga utang mo kaysa rin sa Diyos. Mas kinatatakutan mo na hindi ka galit ng sister mo, ng misis mo. Oo, talagang mabigat magalit ng mga misis. Natatakot ka talaga sa kanila. Pero, mas kinatatakutan mo ba yan kaysa sa Diyos? Wala. Sinusuko mo ba ang iyong sarili sa Diyos? Binibigyan mo ba ng pagtitiwala? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Masigit sa lahat? Para makamit mo ang mga bagay sa mundo na gusto mong makamit. So nandiyan, tanongin natin sa sarili. 1 Peter 5:6. Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. In due time. Hindi agad pag meron ganito. Ito sa, you see how lacking sa humility ang tao. May isang pananampalataya na kasala siya at nung siya ay humingi na ng tawad, ay ang kanyang katwiran, dapat siya patawarin na ng Diyos. Then and there. You see, that's the irony of humility. Kabaligtaran ng demanding. Hindi ganoon ang Diyos. Na ikaw, Lord, pagandahin mo na ang buhay ko. Nagpakaayos naman na ako. Humingi na ako ng tawad. Umaatin na ako ng church. Dapat maganda na ang buhay ko. Magaan na dapat. Tama ba yung katwiran na yan? Mali. Kasi in due time, yun sa sarili, ay hindi
um, hindi ka dapat sa isang Diyos na katulad mo na makapangyarihan sapagkat malinaw yung mga salita kung sino man ang nagmamataas ay yung binababa. At yung nagpapakumbaba yung tinataas. Nawa dito kami mamuhay, Panginoon. Ang ito ang aming maging pamantayan sa buhay. At maging sa pagkasalita na marami sa amin, kami, kahit ang inyong lingkod, Panginoon, ay laging nakakamali sa bagay nito dahil natutuksong maging mataas ang pagkasalita, madaling magkaalit, madaling makipagtalo, ay ang mga bagay nito ay hindi angkop sa isang buhay na mapagkumbaba. Pero ang pagpapakumbaba ay hindi ibig sabihin kahinaan at pagpapasakop sa kamalian. Kung ito ay makatwiran na pinaglalaban ng tama. At sa buhay na ito, Panginoon, karangalan, buhay na walang hanggan, ang iyong may bibigay sa amin. Kaya kayamanan na hindi lamang sa material na bagay, kayamanan na galing sa iyo, Panginoon, lalo na ang pagiging contented sa buhay, na hindi nagwo-worry dahil hindi makakakain o hindi makakapagbayad ng utang, mga obligasyon, ay hindi ito ang aming maging buhay. Kundi meron kami kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip. Yun ang mga magpapala ng isang taong mapagkumbaba. At ang pinaka-ehemplo namin ay walang iba natataas pa sa pinaka-mataas na halimbawa ay ang aming Panginoon sa Kristo, na hindi namin paliwanag sa salita, mamaliw kung gaano siya nagpakaba para lamang sa amin na mapagmataas, para lamang bayaran ang parusa na naangkop sa amin na mapagmataas, ay ibinigay ng Panginoong Kristo ang buhay niya para sa amin. Kamanghamang ang pagpapakababa. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sige, tayo ay dadako muna sa unless meron question ba? Kung meron man na question na pwedeng sagutin natin. Kahit na yung kanina, meron kayong mga katanungan na pwede natin pag-usapan, ay pwedeng saglit lamang, o ba, mga isa, dalawa, kung meron man magtatanong about kahit dun sa salvation, na sa elements of salvation, ascent, tama? Intellect, knowledge, ascent, and trust. Yan, dapat yan eh. Ano natin yan. At yung tungkol din sa pagpapakumbaba, no? Ay pwede rin. Kung meron din mga tanong sa pagpapasakop, no? Ay knowledge, ascent, and trust. Yan. Mga components of saving faith. Tama si Brother Rodel, no? Kailangan natin maging bihasa sa aspeto na ito ng ating pananampalataya. Dahil nandiyan nakasalalay yung pagkaunawa natin sa aral ng biyaya. No? At yan ay dapat bawat sulok ng aral na yan ay matutunan natin. At hindi ka na mawawala. Totoo yun. Kaya minsan nga, ako, ayun, si ganito, nasa ganito na ng pananampalataya. Tataka rin ako dahil maaaring hindi niya natutunan ang aral ng biyaya. Kahit saan ka magpunta kasi Alam niya. Yes. So, tayo po ay gano'n ang ating pananampalataya, no? Hindi tayo katulad ng mga pananampalataya na iba na bawal ka magbasa ng Bible dahil baka malito ka. At
kailangan lahat tatanungin mo sa kanilang tagapagturo, sa ministro nila, ang mga aral. Kasi sila lamang ang nakakaalam ng mga aral na ito. At hindi tayo. Hindi ang mga miyembro. Mali yan. Hindi tayo ganun. Yun ang sign ng tawag. Kaya tayo ay binayaan ng karunungan ng banal na Espiritu, yun ang ating binasa kanina. Meron tayong comforter that gives us wisdom, to understand the Word of God. At Hindi natin dapat husgahan ang kapwa natin dahil mananampalataya dahil nasa laman pa tayo. Nagkakaroon pa tayo ng pagkakamali. Ang mahalaga, alam natin na ang Diyos ang puso natin na mabasa. Kasi umiiral yun na. Pagamat nagkakamali tayo, pero umiiral yun ang hanapan. kaya hindi tayo pwede maghusga sa isang tao, no? Talagang Normal kasi yun ang medyo na masalamat ang ating. kaya nga, kailangan mo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang magiging kaalaman natin, ano, yung ating wisdom. Para yung mga, kumbaga, kainaan ang laman, mapagtagumpayan natin, mga aral na mga mali, malaman natin. No? So, pero yun nga, balikan natin na ang aral ng biyaya ay panghawakan lang natin yan. Matutunan natin yan. Hindi tayo maliligaw sa pananampalataya. Tandaan natin, isa lang among so many religion, so many teachings, talagang ang ating pananampalataya na ang nagtuturo na ang kaligtasan ay biyaya. So biyaya na. The rest sila ay good works. Good works and grace, biyaya. Pero sa atin, purely grace na. Kasi yung good works, bunga na lang yun. Dahil bunga lang yun. Bunga lang yun ng ating kaligtasan. Bunga yun ng ating pananampalataya, ang good works. No? Marami pa rin nalilito dyan. Yung iba kasi, gumawa ka ng mabuti para kung maligtas. Mm. Pero ang sa pag-iisip, kaya ka gumagawa ng mabuti. Dahil ligtas ka. Ligtas ka. Oh, yes. Hindi ka na Yan. nag-iisip sa masama. Oo. Hindi mo na i-enjoy yung mga gawa. Oh. So, ayan, at pagpasalamat tayo kasi may mga tapat na nagtuturo sa atin ng tamang aral sa Biblia, no? At ano yan, magpalakas sa ating pananampalataya. So, hindi kayo malito, no? Talagang aral lang ay sa kaligtasan ay sa biyaya lang, kapag awa lang. Kaya kahit sino pa yung tao na yan, no? At hindi mo naman alam yung buhay niya, ang Diyos lang ang nakakaalam kung siya ay mananampalataya. At di sa atin, katulad dito, ay hindi 100%. Tatansya lang tayo na ang isang kapatid ay ligtas dahil sa kanyang bunga. Namumunga siya, doon tayo lang nagtatansya. Pero nakakaalam na siya nga ay mananampalataya. Kaya hindi tayo, tandaan ninyo, hindi tayo yung, we've been there, no, na, ako'y ligtas na. At ligtas na ba si ano? Kami ligtas na. Nakakaalam kami ng kaligtasan, no? At para bang pagmamalaki ang magsalita na ikaw ay ligtas na. Hindi na, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay kinahabagaan ng Diyos ng kaligtasan. Pero hindi mo iyon pinagmamalaki. At hindi mo sasabihin na ako ay ligtas at ikaw ay hindi ka paligtas. No? Kasi baka parehas kayong dalawang hindi paligtas. Tuwanan. Ano yun? Pagyayabang. Dinaanan na natin yan. Kasi meron tayong sa Bible Book talagang pinagmamalaki na ligtas kami, kayo hindi kayo ligtas. Hindi natin yung ginagawa. Hindi ganun ang ating pamantayan sa pananampalataya. Kasi ang pagsasabi ng ikaw ay ligtas sa isang kayabangan. Isang kayabangan yun.
At hindi yun kasama sa tinuturo nating pagpapakumbaba. Kaya let them say na, kaya nga sinasabi, di ba sa panahon ng mga apostol, ang mga sinasabi, follower ni Christ yan, Christian yan. Pero di sila nagmamalaki na we are Christians. Na, hindi sila nagmamalaki na gano'n. Tinatawag lang sila. Tagasunod sila ng Kristo, pero hindi sila nagmamalaki. At yun din na. Halimbawa, sa ito lang, halimbawa, ako, may nagsasabi sa akin, kasama ko din siya, hindi siya sa pananampalataya. Meron siyang, inaano na, meron siyang ibang, hindi naman Kristiyano. Ibang, Sabi kong pag sinabi mo, hayaan mo na yun, hindi naman yung Kristiyano, ikaw Kristiyano ka. May, ano pa mga ginagawa? Nakikita, yung heart pa rin titingnan natin. Kung meron siya magandang intention doon na may tinitingnan ka sa isang tao na wala naman sa karakter niya ang isang mananampalataya, ay ito namang isa ay inaano ka rin, parang binibigyan ka ng payo na huwag mong tingnan yung bagay na yan. Hindi nga naman siya mananampalataya. Baka, I don't know, hihingit ka ba rin sa tao na yon or whatever na iniisip mo na mas lamang siya kaysa sa'yo. Pero kayong dalawa, nagkakaintindihan kayo dahil mananampalataya kayo. Eh, pwede nyo sabihin yun sa totoo. Yun ang konteksto. Hayaan mo na yun, hindi yung Kristiyano. Ikaw, gusto na paunawa ka. Oo. Pero, kaya nga, depende yan sa kanyang puso. Kung mapaghusga ang kanyang salita ay mali yung maling intention niya ay tama, baka pamamaraan niya ay mali. Na mayroong pagmamalaki sa tono niya. Kung nagmamalaki siya. Eh, baka siya rin hindi rin tama yun. Pero, kung ikaw ay pinoproteksyonan niya na para hindi magulong yung pananampalataya at ikaw ngay nakatingin sa tao na yun, magandang intention niya na don't mind them, they are not believers. Parang ganyan ang ibig niya sabihin siguro. No? So, walang masama doon. At kung tao na tinutukoy niya, talaga namang malayo ang buhay sa pananampalataya, eh, kasi nga, what can we see is their fruits. No, you will know them by their fruits. No, nakita mo itong tao na to, pero nakita mo, pagkumbaba, kahit di naman nanampalataya, di believer, we cannot judge them. No? Hindi natin alam. Kasi ang Diyos, mga proseso ng paggawa sa buhay nila yan. Aba, yung nag-judge din pala yung hindi na. Kasi nag-uusap kayong dalawa, nagkakaintindihan kayo. Halimbawa, sabihin ko ba yung mananampalataya ba yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan or nandun sa translasyon? Ay, hindi natin pwede sabihin mananampalataya siya kasi malinaw ang Bible. Yun nga, ganun ang, inaano ko lang na pagpasensya, halimbawa, ano mo lang yun kasi hindi siya nakakaunawa, ikaw nakakaunawa. Oo. Ikaw nakakarinig ka ng aral. Ito aral, totoo naman yun. Pero hindi mo naman hinusgahan mo. O hinusgahan mo. Hindi mo siya husgahan na sa ngayon, pero hindi naman tapos din ang pag-ano mo nun, nasabihin mo na hindi na ba sila, wala namang awa ang Diyos sa kanila. Eh, darating din ang panahon. Oo, pwede silang kawanan. Pagkalahatan ay pwede mo silang sabihan ng mga ganung bagay. Pero yung personal, bawa, nakipag-usap ka ng personal, ay ikaw naman hindi mananampalataya. Ikaw naman ay hindi ligtas. So mga ganon, yun ang hindi natin ginagawa. Oo, so, wala naman din masama sa ganon. Kasi tayo naman may wisdom tayo eh. Nakapagtatansya tayo ng tao. Bagamat hindi tayo nag-uhusga, nadi-discern, meron tayong discernment. Na itong taong ito, wala siya sa pananampalataya, wala siyang Kristo sa puso niya, hindi niya alam ang Ebanghelyo. Alam natin yun. So, alam naman isipin natin na siya mananampalataya. So, pero hindi tayo nag-usap. Because, sana nga, may puso tayo na concern sa Kanya, sana nga, time will come, kaawaan siya ng Diyos, or kung gawa na maging instrumento ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa Kanya, ay bakit hindi? Bakit hindi, di ba? So yun ang ating concern. Oo. Dahil wala tayo. At the end of the day, hindi nga natin alam ang Kanyang buhay. Hindi dito pa sila, buhay pa sila. No?
At meron pang habang buhay, may pag-asa. So yun. Ang buhay. May patay. Ay, yung attorney mo, ginagawa ka ng kasalbahinan, tapos sabi mo, ay, hindi ko pa patunay kasi ako may gusto ko eh. Yaman na yun, di ba? Yaman na yun. Ay, sa sarili mo, na hindi mo naman siyempre pinapaalam din sa iba. Sa iba paalam. Parang gano'n, sa'yo lang, wala. Ay, yan ay, hindi naman natin sabihin na ano, hindi ka naman nagsasabi ng masama sa kanya. At nag-aangad ng kasamaan niya. Hindi. Ano mo lang is, hindi siya mananampalataya, ay hindi ka magpapatukso sa kanyang ginagawa sa kanya. Hindi ka madadala sa galit or anumang bagay na magkakasala ka. So, hindi, kasi alam mo, bilang mananampalataya, mali yun. So, pinagpas ng Diyos mo. Oo. Kung hindi mo naman siya abot para siya kausapin dahil meron kang issue sa kanya, panalangin mo na lamang. Yun ang sinasabi na ng ating Lord's Prayer. Ano? So, sige po. Paano mo yung yung halimbawa, kasi nabuhay ka na tamang ginagawa ka, nagkaroon ka ng sa pagbuhay ng business. Tapos, yung mga tao paligid mo, sasabihin sa'yo, huwag ka magkasa ng hindi ka mapabalik ka lang lalo ka Ay, oo. Ibig sabihin yun. Alam mo yung katotohanan, magbasa ng Bible at sinasabihin ka na huwag magbasa ng Bible. Malinaw na walang na hindi iyon ayon sa Diyos. No? At walang biyaya nga sa kanila ng kaligtasan pa. Kasi hindi nila kilala yung Diyos na pinanampalatayaan. Pag nag-share pa po ng salita ng Bible, ginagawa nila ng kwento na parang may kabastusan. O kaya, wag kang magbigay ng perlas sa mga baboy. Oo, hindi yan tamang bahaginan mo ng ebanghelyo. So, pag-pray mo lang sila. Hindi sila dapat pa na bahaginan ng gospel. No? At lalo na minamak nila yung word of God. Kasi lalo ka lang, ang pinakatukulan mo ay maging magandang ehemplo sa kanila. Yung witness mo, yung life mo. Yun ang maganda na ipakita mo sa kanila na despite na gano'n ang ginagawa nila, hindi mo sila binabalikan ng masama. Ayun ang sinasabi sa Bible sa Romans 12. O sa Romans 11 na yung masama, gantihan mo ng kabutihan. Live peace with all men, sabi sa aklat ng Roma, no? So hindi tayo pakikipagtunggali sa kanila. Marirealize din nila balang araw na mas magandang ehemplo pa rin yung ginawa mo. Maring hindi na yun. No? Pero hindi naman masama rin na pagka pinakompronta ka, ipanindigan mo yung tama. At ipagtanggol mo yung pananampalataya mo. Dapat may palit. Kaya dyan sabi, humility. Nanindigan ka sa tama. Kaya humility ay isang act of justice din. Maging tumayo ka sa katwiran. Hindi masama, hindi siya against sa aral ng pagpapakumbaba. At tumatayo sa katwiran. Kung sila, tinutokso ka, pinoprovoke ka. Yung anak mo, share mo talaga ng Word of God. Ay panalangin talaga. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa kanyang buhay. Kasi ang gawin mo lang, kung may pagkakataon ka, lagi mong share na manampalataya sa Diyos. Pero masakit kasi sa nanay, makita mo na anak mo, parang
Lumayo. Eh, maaaring may gamitin na ibang tao para sa kanya at hindi ikaw. Yun ang ating ipalalangin. Siniwala sa parang mas masayang kabalik sila. Kaysa ang sila sa church na makinig. Makinig. So, panalangin natin na May mahalaga yung may gamitin na ang Diyos para sa kanya. Yan naman, yan habang buhay may pag-asa. buhay. Mabuhay. Tiwala tayo sa Panginoon. Tandaan natin kung talagang kakabagan ng Diyos yan, wala makapipigil sa habag ng Panginoon. So makakakilala at makakakilala siya. Tandaan natin, ang Ebanghelyo, dalawang epekto niya. Nagpapalambot ng puso at saka nagpapatigas. So, okay. So, okay na ha?